Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag with evidence. Naku po, naku, iiyak na naman ang mga loyalista at mga bashers ni VP Sara. Lalo na ang mga kongresistang gustong pasimulan ang impeachment trial ng VP Sara. Naku, iiyak na yan. Iiyak na yan. July pa mag-start ang impeachment trial kung meron man. Hindi pa nga naglabas ng ang Supreme Court kung ilabas ba ang TRO na i-stop ang impeachment na yan. May schedule na. Nako, nilabas na ni Senator Cheese Escudero ang schedule sa impeachment trial ni VP Sara kung matutuloy. O eto kabibig ha, may i-share ako sa inyo. Ito daw yung tawag dito, ang schedule. July pa pala, ang layo pa. Marami pang mangyayari dyan before the month of July. So ito nga kabibig, ito ha, proposed calendar of the impeachment trial. Basahin ko sa inyo ha. Yan ang propose nila. Propose. June 2, yan ang resumption of session. Presentation of articles of impeachment. June 3, convening of the impeachment court and also taking of incumbent senator judges. June 4, issuance of summons. June 14 to 24, receptions of pleadings. June 24, pre-trial. July 28, naku, ang layo. Meron pang inauguration of Senate 20th Congress. Tapos July 29, oath-taking pa ng mga bagong senator judges. Ay, may bagong senator judges mga kabibig, so kailangan manalo ang PDB laban before. And then, July 30, start of the trial. The Senate hopes to adhere to the foregoing schedule and considering that both the prosecution and defense will have ample time to prepare for the proceedings, will not tolerate any dilatory motion or pleading. So kailangan kabibig ha, sa July 28 July 29, oath-taking of the newly elected senator judges. So kailangan talaga mga PDB laban ang uupo. Nakita nyo naman. Tingnan nyo. Kita nyo naman dyan, di ba? So kailangan botohan natin ang PDB laban ng mga senador para sila ay uupo if ever merong impeachment trial mga kabibig. Yan ang schedule. So, July 13 magsa-start ang impeachment trial. July 29, oath-taking ng mga bagong senator, newly elected senator judges. So, kailangan madaming PDB laban ang makakalusot sa eleksyon sa 2025 sa May. So, kampanya-kampanya pa more tayo ha. Kailangan talaga PDB laban, pasok, swak na swak, para kakampante tayo na si VP Sara ay hindi ma-impeach. Di ba? Di ba sabi ni Tatay Digong na gagawin ko lahat. Ang aking huling hiling para sa inyo, para sa aking anak, para sa aking pinakamamahal na anak. Botohan natin ang PDB laban para may laban si VP Sara during the impeachment. Yan ha. Ito po ay schedule ng Senado kung kailan magsa-start at kung kailan ang start ng impeachment trial. That will be July 30, 2025, 9 a.m. to 2 p.m. mga kabibig. Ay nako, so eto pakinggan natin si Senator Cheese Escudero sa kanyang sa kanyang live press con kanina kung saan sinagot niya ang mga katanungan ng press tungkol dito. Let's all watch this video. Ito na. Manner ng proposed budget kaugnay noon dahil baka may mga unforeseen expenses na kailangan namin paghandaan. Ulitin ko, bahagi ito ng tinatawag nating quote, taking proper order of the subject of impeachment sa panig at parte ng Senate President na nakapaloob sa Section 1 ng Rules on Impeachment ng Senate. Upang sa gayon, ay hindi pa man nagsisimula ang pre-trial o trial, ay buo na at kompleto na ang paghahanda ng Senado para dito. Dapat talaga maghanda. Ano yung nakakalendaryo? Ano yung sa calendar, sir? Pero para sa may audio kami. Okay. Ito rin yung sinasabi ko sa inyo noon pa, but ulitin ko, proposed calendar of activities ito. At hindi ito nakaukit sa bato. So,
June 2, resumption of session, presentation ng articles of impeachment by the prosecutors. Isang bagay ito na nakasaad sa aming rules at sa rules ng Estados Unidos kung saan kinopya ang rules of impeachment. In other words, babasahin man lamang yung mga allegations sa plenaryo para formally ay maging parte ng records ng Senado ito. Approval ng rules dapat magawa na rin namin ng June 2. Again, more or less, so depende kung gaano kahaba ang debate. June 3, pwede mag-oath taking na ang mga senador bilang judges. Mauuna mag-oath taking ang presiding officer at yung presiding officer magpapa-oath sa mga senator judges. Pwede na rin pagkasunduan doon ang pag-issue ng summons na pwedeng ma-issue by June 4. From June 14 to 24, palitan ng pleadings yan sa magkabilang panig. At roughly from June 24 to July 25, yung pre-trial. Dahil sang-ayon sa rules of court, kung maalala nyo, sa mahaba natin at ilang ulit ng usapan at kwentuhan tungkol dito, nakalagay sa rules of court, dapat iset ang pre-trial not more than 1 month from the time the last pleading is filed by either party. So tamang-tama lang, by July 28, magre-resume na ang Kongreso. Siyempre, wala tayong magagawa sa unang araw. July 29, inaasahan namin na susumpa ang 12 bagong senador Naku, na magiging bahagi ng 20th Congress. Maliban doon sa unang 12 kami na sumumpa na. Hindi naman na kailangan sumumpa pang uli. At inaasahan namin na sa susunod na araw, July 30, kung yan ang mapagkakasundoan ng mayoriya, ay magsisimula na ang pagliliti sa presentation of evidence. Silly question, pero yung mga senador na hindi natatawid sa next Congress, kasama pa rin sila mag-oath sa June? Na hindi I mean, mag-oath kailan? sa June, sir, before you adjourn. Dalawang Senator oath. Judge. Sila'y bahagi pa rin ng 19th Congress. Lahat ng senador ng 19th Congress ay mag-oath. Dahil ang termino nila ay matatapos sa June 30 pa lamang. Ano man ang mangyari dun sa 7 re-electionista kaugnay ng darating na eleksyon. Hindi kayang baguhin nun na ang termino nila ay hanggang June 30, 2025. Yung likely na pag-trial, kailan, sir, mangyayari yung pag-open ng impeachment court? I mean, yung mag-convene kayo as impeachment court? After the oath, sir, mag-convene na kayo sa impeachment court? Dalawa nga yun eh. June 30, anong June 30? July 30 yung trial. Malamang magsisimula. Alin? Pag nagsumpa kayo, impeachment court na kayo sa impeachment court. Para kayong wala dito ng impeachment, ha? Dalawang sombrero ang suot ng Senado. Senado acting as a legislative body, Senado sitting as an impeachment court. Each time we adjourn, then we finish wearing that hat. Each time we resume, we will announce if we are resuming as what. So example, kung ang oras ng trial ay alas 9 ng umaga, magre-resume kami bilang impeachment court. Pag kami magsesesyon naman ng alas 3 at mag-a-adjourn yung impeachment court ng alas 2, edi mag-a-adjourn kami sa impeachment court ng alas 2. At pagdating ng alas 3, magre-resume kami as a Senate deliberating on proposed legislation. Ano yung tanong niyo? Hindi ko maintindihan. Kailan kayo mag-convene? Mag-convene kami twice. Under the 19th Congress, as I said, and under the 20th Congress. Tutuloy nga to, di ba? Yun yung matagal na natin pinag-uusapan. Mag-o-oath yung mga members ng 19th Congress para magampanan nila yung trabaho kaugnay ng pag-issue ng summons ang ayon sa aming rules. At magpapatuloy yung pre-trial dahil kung ano nakasaad nga sa rules namin, yun yung pinapanukala namin na aprubahan ng mayoriya. Tapos sa July 29, mag-o-oath yung 12 bagong senador. July 30, mag-convene yung impeachment court. Mag-oath kayo during the plenary session ng Senate as legislative body. And then, immediately after, you Depende sa mayoriya. That can happen the following day. Most likely the following day. Anong oras na ba yun? Depende. So, mag-convene na kayo. I'll give you an example din pa. Ikaw naman.
Mahirap makaintindi ng mga Kung morning ang session ng impeachment court, mag-o-oath kami in plenary ng July 30. At clearly, hindi kami dedire-diretso pag-oath namin. Di ba? The following day na kami mag-open ng court, if ever, ng July 30. Anong hindi ko maintindihan yun. So yung ba na taking nyo, yun din po kayong technically pag-continue po as Hindi nga. Hindi. Parang napikon si Cheese, no? Gusto ko bigay sa inyo na lang yung papel eh. Nakalagay July 30. Proposed yun, ha? This is Propose. proposed. I told you to give it to them earlier. Proposed yun, ha? Lahat to proposed. Again, pinag-uusapan natin lahat to ilang ulit na sinulat lang namin para mas maintindihan. Magko-convene ng Senate pag resume namin, most likely nga July 3. Sabi ko, di ba? First convene. June 3. Wala namang Tapos, session ng July 3. Magko-convene sila sa impeachment trial July 30. I think so. Kasama na ang bagong senador. The impeachment court is the one that should issue summons, not the plenary. Unless the rules authorize the Senate President to issue it on his own. Kaya depende. Calendar of activities lang ito. Ba't kayo kasi masyado nakatitig at fixated sa impeachment court kung kailan sila magsusunod? Correct. Correct. Hindi naman mahalaga yun. Maraming mahalagang bagay na mangyayari magaganap. Bago nun at pagkatapos nun. June 3 po na pag-sumpa po ninyo, hindi pa kayo impeachment court nun, sir? Pag nag-oath taking kayo as Senator Judge? Darling, walang kinalaman ng pagsumpa sa impeachment court. The impeachment court would have to convene on a date certain. It's not the oath taking that will determine when the impeachment court will be created. Yung impeachment court, pag na-convene kami sa impeachment court, doon uupo sa impeachment court yon. Regardless of when we took our oaths. Okay. In fact, yung mga labing dalawa na magpapatuloy hanggang 2028 na hindi na nga mag-o-oath. So, ibig sabihin ba walang impeachment court? Hindi naman din. Wala siyang kinalaman doon. It has no relation to that. It depends on when and how the gavel is banged at kung anong sinabi na kino-convene. Impeachment court ba o Senate ba? That's what will determine when the impeachment court will be convened. Yung pagpukpok ng gavel. Yes. According to the letter that was shared on your Viber GC, ang schedule ng trial by June 30 is from 9 a.m. to 2 p.m. That's what we're proposing, but again, this is a proposal subject to the majority so that our legislative work will not be affected. Sir, I will admit that I was already here during the Corona trial. I remember noon, to Sawa. Bakit hindi ganun ang schedule nyo this time? Yung trial? Oo. Kasi nung Corona, to Sawa. Again, kasi naepektuhan ng labis yung aming legislative function at legislative Puro na work. lang impeachment. Ngayon, malaking bahagi ng Ano corona ang trabaho impeachment nila? nangyari yan ng Legislative recess. part. So wala naman talagang sesyon. Committee hearing lamang ng umaga ang meron. So pwede talaga yon. Pero kung meron kaming sesyon, hindi namin pwedeng suspended animation ang legislative work ng Senado. Correct. Lalo na Importante yun. pag-uusapan dyan, yung pinaka-importanting piraso ng legislasyon na dapat ibasa ng Kongreso ang tawag. Correct. Sir, pero kung 9 a.m. to 2 p.m. at itong i-adopt by your colleagues, kailan ang schedule niyo for committee hearings? Kasi you will all be... We will allow committee hearings to conduct hearings. We will allow committees to conduct hearings during session. Unless may kailangan pagbotohan that their physical presence will be needed in plenary. So it will be like 3 onwards yung committee hearings? Yes. No, that is the proposal in order to make the most of our time. Kasi kung gagawin namin hapon, edi kailan naman kami magsesesyon. Correct. Mas madaling payagan yung mga committee mag-hearing habang may session by way of an exemption to our rules. Para sa ngayon, magawa namin yung pareho pa rin. Madalas naman, kailangan lamang quorum kapag ka nagda-third reading kami sa simula at sa attendance, hindi ba? So pagkatapos nun, pwede na at kaya na. Sir, you mentioned that you also wrote the parties, the prosecution and the defense. Basically informing them of the letters we sent out and the memo that we sent out to the
officials of the Senate. The letter to the parties also has the proposed timetable. Yes, So essentially, as an kung ano- attachment to the letters to the senators. So essentially kung ano yung shinare nyo sa amin, can we get a copy of the letters to the parties? Yes. Pinabigay ko na kanina pa eh. Sir, Because yung it's pong cheese. kukuhain natin ng private lawyers. Bigyan nyo na. Bigyan nyo kayo. Yung mga kopya meron kayo. Isa lang o tatlo? Bigyan nyo na. Kulang yan. Isang kopya lang yan. Sure. Kasi naman. Sir, yung legal Tanda team. ako sa inyo. Yung legal team, sir, meron na Ganun, pong ganun. kausap talaga na makakapartner yung Senado. Wala pa. Oh, wala pala siyang Yung unang kinausap namin, tamo kaya ayokong banggitin sa inyo nung una, tumanggi. Oh. Dahil yung kanilang mga commitments prevents them from participating in supposedly highly politically charged cases. Oh. So we are still searching. Umayaw. But in the meantime, the Solicitor General will stand and represent us in any litigation before any court, most likely before the Supreme Court. Isa pa lang naman yung sa amin, di ba? Yung mandamos kaugnay ng pag-hearing. Isa pa lang, di ba? Parang dalawa na yata. Yung kay VP Sara. Yung kay VP Sara, ihintayin namin matanggap yung notice mula sa Korte Suprema. Mhm. Because as I understand it, I've read the petition. There are no allegations against the Senate in the petition itself. The Senate was merely included as a necessary party dahil sa amin nakafile yung case eh. Tama, tama. Pero wala namang allegation laban sa amin, wala ring hinihiling laban galing sa amin. In fact, diretso nyo nalang hinihiling sa Korte Suprema na ipadismiss ito. So, i-refer namin malamang ito sa Solicitor General matapos naming matanggap yung notice kung talagang pinapa-comment kami o hindi. Dahil sa pagkakaalam ko, hindi rin kami named party dun sa nabasa kong petisyon. Baka iba kasi naisaad ng spokesperson doon sa actual na notice na matatanggap namin. So we will formally await the notice coming from the Supreme Court. As of today, wala pa kami natatanggap kaugnay sa petisyon ni Vice President Sara. Sorry, ito po bang mga steps na tinitake ngayon ng Senate? Is this in response to people who are commenting na, ay, walang ginagawa, inuupuan lang ng Senate? No. Oh. No. Sabi naman. It took us this long to be able to do these things again because we are acting on it prudently. We are not rushing, but neither are we delaying. This is not in response to any call or clamor or kahilingan ng kahit sino man, lalo na mga partisano o bias ng mga tao. Correct. Ito ang trabaho po namin. May humiling man o wala, may clamor man o wala, ano man ang sinasabi ng mga bias o wala. Sorry, isang question pa po Yes. dun sa legal team. Sir, ano po yung mga challenges na hinaharap ng Senado kung bakit mahirap kumuha ng legal team na tutulong po? Totoo. Una, syempre, hindi naman ganun kadaling magbayad ng abogado dahil public funds ito, depende kung magkano. Tama. Siyempre, yung malalaki at magagaling, quote, malaki, meaning maraming malalaking law firms. Siyempre, mahal yon sa tinitimbang namin, binabalanse namin siyempre. Bagaman may mga nagwa-volunteer ng mga abogado, pinipili din namin kasi sila ang kakatawan sa Senado. Correct. Mahirap At naman baka makahiyaan sabihin, sila nito. hindi namin kinuha yung best representation sa Senado kung sakasakali, kung sino-sino lamang ang aming pipiliin. May point. But this is only in the alternative because as I said, more often than not, it's the Solgen that should and would represent the Senate in any litigation concerning impeachment. Kawawa ang Solgen pala. Yes. Ano po yung offhand, ano po yung mga gastusin na paghahandaan ng Senate aside from the robe para po sa impeachment trial? Basically sa staff kasi dagdag trabaho sa staff In the past impeachments, binigyan daw ng hindi dagdag sweldo, parang honorarium yung staff. Pero pinapa-identify na sa memorandum na inisyu ng SecGen, base sa kautusan ko, kung sino-sino lang ba talaga. Hindi naman lahat So yun yung kino-compute nila. Yung unang panukala nga, magpakain din daw dahil doon nagpapakain ng Senado. Sabi ko, hindi. Walang food. Parte ng trabaho yon ng mga empleyado ng Senado. At hindi porkit may impeachment, kailangan na biglang pakainin ng tanghalian. Nandito naman na talaga sila ng umaga Wala naman ng bago So, papanatilihin namin yung ganun pa ring practice. Point. Initial Good point. quote na SP po kung magkano yung gagastos. Wala pa Hindi pa pasok. Pero yung mga initial na ginastos namin so far, maliit lamang naman
Yung robe, I think, is only about, magkano may sabi sa inyo dati? Parang 6 to 8,000, parang ganun. Per robe. Mm. Di ba yung unang sinabi nila, mas mahal yung dry cleaning? Sabi ko, hindi na natin sagot yun. Hindi, kanya-kanya na yun. Di ba? Kanya-kanya na yun. Tama. But it turned out that dry cleaning was more expensive than the robe itself. So, I said no. Structure-wise, SP, may mga gagastusin ba? Like, di ba may hiwalay na room for prosec, for defense, for Wala. mga live reports, magpapatayo ka ng mga ganon. So, wala. Wala na. Meron sariling carpentry ang Senado. Kung bibili man ng kahoy at pako, konti na lamang yon para sa mga stage. At ina-identify na rin namin yung mga kwarto na i-assign sa prosecutor, sa defense, at gayon din sa audience o sa media. Para sa gayon, maging open at public talaga itong hearing na gagawin at sinasagawa ng Senado. Last na SP. Yes, of May sinabi po kayong parang budget lang po na gagastusin for the impeachment. May tinalaga kayong Wala pa. limit. Wala pa, pero buwang paniniwala ko, tiwala ko na may sapat na pondo ang Senado para dyan. Dahil hindi naman ako papayag na masyadong malaki din yan, nang hindi tinitipid din yan. Matipid si cheese. Ano to distribute mo? Hindi. Asan yung letters kala? Okay. So yun na nga, kabibig. Proposed schedule para sa impeachment trial ni VP Sara. So yun mga kabibig, ang latest ngayon, ay nako, ang dami no? June 2, resumptions of session. June 3, convening of the impeachment court and oath-taking of the incumbent senator judges. June 4, issuance of summons. June 14 to June 24, reception of pleadings. June 24 to 25, pre-trial. July 28, inauguration of the Senate of the 20th Congress. July 29, oath-taking of newly elected senator judges. PDB laban, magkalimutan, iboto. And July 30, ito yung start of trial, 9 a.m. to 2 p.m. So, yan mga kabibig ang ating latest lebak-lebak for today. Ito ang mga komento ng ating mga netizen. Nangangamoy dismiss na. Hindi ka na Senate President, yan cheese. Makaligtas ka na sa kamatayan vlog. Ito pa. Anyway, andyan na yung mga impeachment na yan, pero okay na din kasi ginagawa nila in proper way. Though sa una pa lang mali na yan, pero yung mga pang-posted na mga schedule ay malaking bagay na yan na kahit papaano proper at transparent ang trial. Unlike sa lower house, na sariling batas na sila lang nakakaalam at ang dami mga changes na wala naman sa procedure and obvious na gusto na lang manira. Highs, peace. Ito pa, after election pa, kahit 100 times yung i-impeach si VP Sara, tandaan nyo, andyan pa si Baste at Pulong. Kaya humanda kayo. Siguraduhin nyo na ma-i-impeach si Sara, kundi sa kangkungan kayo pupulutin. Lalo na Franz Castro at Quadcom Committee from Bagong Pilipinas, Bagong Mukha. Ito pa, mabuti na lang para matapos na ang ingay ng forthwith. Mauna muna kayong magpaliwanag sa Supreme Court mga naghain ng impeachment. Yung mga pinatatakpan nyo na korupsyon, unahin muna nating tatalakayin. Ito, yan mga kabibig, unacceptable. 1 month is a reasonable delay, but acting on as proposed by Senate President is too long. Too long na itong maghihintay ang mga naghihintay para sa impeachment case ni VP Sara. So ano ang iyong komento tungkol ito mga kabibig? Excited na ba kayo sa impeachment trial ni VP Sara? Ang tanong, may mangyayari nga bang or merong posible ba mangyari bang impeachment kay VP Sara? Alam nyo, napaka-thrilling to eh. Hinihintay ng maraming tao ang Supreme Court kung ano ang kalang desisyon sa petisyon ni VP Sara. Yun na lang ang hinihintay. Para yung mga supporters ni VP Sara, yun ang nakikita nilang pag-asa. Kung ang Supreme Court magsasabing ipawalang bisa ang impeachment case, ang fourth impeachment case, or maglalabas ng TRO, ang tawag dito, ang Supreme Court, naku, ano kayang gagawin ng mga kongresistang atat na magkaroon ng impeachment trial kay VP Sara? Ano kaya kailang nararamdaman ngayon na July 30 pa? Naku, paano yan mga kabibig? So yun lang po mga kabibig ang ating latest lebak-lebak for today. Don't forget to like,
subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-uusapan every now and then. Bye everyone! See you next time!